Hello media crafters! Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng smoke effect sa ating coffee or sa food. Para simulan yan, ayan inopen ko na yung gagawin nating sample yung food. Gagawa tayo ng empty layer dito sa baba, click tong plus sign. Meron ng empty layer and then punta sa brush tool. Normal lang yung mode opacity, gawin natin siyang 100, tapos flow 100, smoothing 10 lang siguro percent. Yung hardiness 0, tapos yung brush size siguro mga 30 lang. Adjust pa natin yung size 150 siguro. Tapos magdodrawing na tayo ng smoke dito sa ating food. Pagkatapos mag-draw, punta sa filter, then blur gallery, and then path blur. Lalabas ang option dito sa gilid. Tapos i-adjust natin tong path line dito sa baba. Kikita nyo tong blue. Adjust natin siya pataas. Yan, ganyan. Yung speed, taasan din natin mga 400%. Tapos i-adjust natin yung path natin. Gawin natin curve. I-ganyan lang siya. Okay, adjust lang to. Tapos yung endpoint speed din, i-adjust din natin siya para mas magmukhang elevated yung ating smoke. Siguro max na natin sa 2,000. After adjusting, pag okay na kayo sa result ng smoke nyo, click nyo lang yung okay dito sa baba, sa taas. Ayan na yung result niya, ganun lang kasimple. Kung hindi pa kayo satisfied sa result, gaya nito, parang may sumusobra yung smoke, pwede nyo pang i-adjust tong smoke by reducing the opacity, ganyan, para mas bumuka talaga siyang smoke. Gawin ko lang 75. Tapos kung napapansin nyo, parang may sumusobra-sobra pa dito sa baba yung smoke. Pwede na natin siyang i-delete. Create lang tayo ng mask dito sa layer 1. Dito sa baba, click yung add layer mask. Click yung brush tool. Pwede na natin i-delete yung mga sobra. That's it. Ganun na siya ka-simple. Depende lang yung pagdodrawing dito sa usok para mas maganda siya tingnan. So, yun lang. May natutunan ka ba sa video ito? Kung meron man, subscribe mo ako para mas marami ka pang matutunan. So, yun lang muna for today. Salamat. Bye-bye.